pamagat ng ating kwento ngayong araw ay Huni ng Ibon. Ito ay sinulat ni Ate Angelica Mendoza. Maaga pa lamang ay maririnig mo na ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana ni Dino. Masayang sinasalubong ng dalawang ibon ang magandang araw. Pero hindi natutuwa si Dino rito. Naiingayan siya sa huni ng mga ibon at hindi siyang nagigising ng mga ibon tuwing umaga. Anong nangyayari, Dino? Tanong ng kanyang nanay nang makita siyang nakasimangot. Ginising na naman po kasi ako ng mga ibon. Hindi ko maintindihan kung bakit po sila dito malapit sa bintana ko gumagawa ng pugad. Reklamo ni Dino. Malaki ang naitutulong ng mga ibon sa ating buhay. Hindi lang natin ito nakikita. Pagpasensyahan na. Isipin mo na lang, alarm clock mo ang mga ibon. Pagkukumbinsi ng kanyang ina. Ito na lamang ang nasabi ni Dino. Habang naglalakad papuntang paaralan, malaki ang naitutulong ng mga ibon. May nagagawa ba sila para sa akin? San, wala na lang ibon sa mundo. Galit na naisip ni Dino. Kinaumagahan, dahan-dahang nagising si Dino. Ang sarap ng tulog ko, isip niya. Habang kinukusot ang kanyang mata, tinignan niya ang oras. Na ako sa paaralan. Sigaw ni Dino. Dali-dali siyang tumalon sa kama at nagbihis. Tumakbo siya pababa ng hagdan at hinanap ang kanyang nanay. Nay, alis na po ako. Mahuli na po ako sa paaralan. Mabilis na paliwanag ni Dino. Kanina pa nga kita ginigising pero hindi ka sumasagot. Sige, mag-ingat ka ha. Mahinahon na paliwanag ng kanyang ina. Tumakbo papasok ng paaralan si Dino. Nahuli siya ng ilang minuto dahil hindi siya nagising ng maaga kagaya ng dati. Hindi mapakali buong araw si Dino. Naalala niyang hindi siya nagising ng huni ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana. Pag-uwi niya sa bahay, binuksan niya ang kanyang bintana at hinanap ang pugad sa punong katabi ng kanilang bahay. Laking gulat ni Dino, wala na ang pugad. Wala na rin ang puno. Nangyari sa ating puno, Nay? Tanong ni Dino. Ang puno? Nagtatakang tanong ng kanyang nanay. Sa puno dati, pero bakit ngayon? Paliwanag ni Dino. Ha? Yung puno sa bakuran. Ayos ka lang ba, Dino? Tanong ng kanyang nanay. Wala po. Iniisip ko lang po kung ano nangyari sa puno. Nakita ko sa labas ng aking bintana. Paliwanag ni Dino. Pugad? Pugad? Tanong ng kanyang ina. Ibon. Wika ni Dino. Ibon? Talagang walang ibon sa mundo. Sabi ng kanyang nanay. Ibon sa mundo? Sigaw na wika ni Dino. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng kanyang nanay. Biglang naalala ni Dino na hiniling niya na sana ay wala ng ibon sa mundo. Hindi naman niya akalain na magkakatotoo ito. Hindi kasi natin sila naalagaan, kaya kagaya ng ibang mga hayop na nauubos na, nawala na rin sila ng tuluyan. Nakakalungkot ng mga pangyayari dahil ang mga ibon ay tumutulong sa pagkalat ng mga buto sa paligid. Paliwanag ng kanyang ina. Hindi ito naisip ni Dino. Naunawaan na niya na mahalaga ang ginagampan ng tungkulin ng mga ibon sa mundo. Noong gabing yon, mataimtim na humiling si Dino. Sana ay bumalik na ang mga ibon sa mundo. Hindi na ako magagalit na naghihingi sila sa umaga. Sana bumalik na sila. Kinabukasan, maaga pa lamang ay narinig na niya ang huni ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana.
Masayang sinasalubong ng dalawang ibon ang magandang araw. Nagising si Dino sa huni ng mga ibon. Pero sa pagkakataong ito, masaya niyang sinalubong ang umaga kasama ang mga ibon. At dyan nagtatapos ang kwento ni Dino.